Ano ba talaga ang nangyari kay Michael Jackson at bakit sinasabi ng tao na siya ay pinatay? Well, simulan natin sa taong ito. Siya si Dr. Murray. Siya ay 56 years old at nakatira sa Vegas. At itong si Dr. Murray ay napakahilig sa babae kahit siya ay may asawang tao. Madalas siyang pumupunta sa gentleman's club kung saan doon ay napakaraming babae na nagbibigay aliw sa kanya. At dito nauubos ang kanyang pera at sa napakadami niyang nilalanding babae ay mga nabubuntis rin niya ito. In fact, meron siyang 7 mga anak sa 6 na magkakaibang mga nanay. Napakatinik ng doktor na to. Ang problema sa kanya ay hindi siya nagbibigay ng child support. Kaya naman, ang dami niyang nare-receive na papel or kaso na siya ay kakasuhan ng mga nanay na nabuntis niya. In fact, meron siyang utang na $700,000 sa court judgment dahil sa hindi pagbibigay ng child support. Hindi lang yun, hindi rin siya makabayad ng kanyang mortgage payment sa kanyang Vegas mansion. Isama na rin natin ang mga utang niya sa credit card. At sa mga nangyayari sa kanya, obvious kailangan niya ng pera. At isang araw ng taong 2009, nakatanggap siya ng tawag. At ang tawag na yon ay si Michael Jackson, ang nag-iisang The King of Pop. Nangyari ito ay ng taong 2009. Sino si Michael Jackson ng taong 2009 sa buong mundo? Well, si Michael Jackson ay si Michael Jackson pa rin na sikat na sikat. Kilalang kilala siya sa buong mundo. Lahat ng tao sa buong mundo alam lahat ng kanta niya at mga dance moves. Sold out ang kanyang mga albums pati na rin ang kanyang mga concert tours. Lalo na sa mga taong 1980s hanggang 1990s. At sa taong 2009, si Michael Jackson ay 50 years old na. At itong si Michael ay humaharap rin sa kanyang financial problem. Gawa sa kanyang mga legal bills at mga drug dependency at saka mismanagement. Kaya naman itong si Michael Jackson ay apparently merong utang na $500 million. Pag i-convert ko to sa peso sa panahon ngayon, siguradong bilyon ito. At para mabayaran niya ang kanyang mga utang ay kailangan niyang mag-tour concert ulit. At ito ang kauna-unahan niyang concert tour makalipas ang mahigit na 1 dekada. Kaya naman, in-announce na niya ang kanyang tour na ang tawag ay This Is It. Grabe ang mga fans nagkagulo nang nalaman nila ito. At nang in-announce to ay mga ilang oras lamang ay 50 shows agad ang mga sold out. Matindi, walang tatalo sa kanyang kasikatan. Subale, syempre iba na si Michael Jackson, tumanda na rin. Na iba na rin ang kanyang pangangatawan kung ang pagbabasihan ay sa mga panahon noong 1980s at 1990s. Pero sa kabila nito ay dedikado pa rin siya sa kanyang mga gagawin. Kasi ang kanyang legacy at ang kanyang financial future ay nakadepend dito. Kaya naman itong tour concert na to ay nagbigay sa kanyang ng napakalaking pressure at nakadagdag pa dito ang problema niya sa kanyang kalusugan. Kaya ang resulta ng lahat ay nagkakaroon siya ng napakatinding insomnia. Para malutas ang kanyang problema ay kailangan niya ng tulong sa doktor para magkaroon siya ng lakas sa rehearsals at sa mga gagawin niyang tour. Kaya dito, tinawagan niya ang kanyang kilalang doktor at siya na nga si Dr. Murray. Sinabi ni Michael na kailangan ko ang tulong mo dahil hindi ako makatulog. Nagre-request si Michael na bigyan siya muli ng sleeping drugs na ibinigay sa kanya noong nagkaroon siya ng surgery. At ang tawag sa drug na to ay propofol. So ang gusto ni Michael ay napakabagsik na gamot na ginagamit sa surgery para makatulong sa kanya na siya ay makatulog sa gabi. Ngayon itong si Dr. Murray ay isang board-certified physician. Kaya responsibilidad niyang i-counsel muna ang kanyang mga pasyente na dapat ang sinabi niya ay no, hindi tama na bigyan na lang kita basta-basta ng propofol kasi napakadelikado nito. Pero hindi yun ang ginawa ni Dr. Murray kay Michael. Sa makatuwid ay binigyan niya pa si Michael ng regular na gamot na propofol. Kapalit nito ang kabayarang $150,000 kada buwan. At dahil dito, naging personal doctor na ni Michael si Dr. Murray. Syempre, proud na proud si Dr. Murray kasi ikaw ba naman magiging personal doctor ng isang King of the Pop, Michael Jackson. Kaya naman itong si Dr. Murray tuwing pumupunta sa Gentleman's Club ay lagi niyang binabanggit na siya ang personal doctor ni Michael Jackson. Pinagyayabang niya lagi at pinakikita niya kung gaano kalaki ang kanyang kinikita. At ginagamit rin niya ang pangalan ni Michael Jackson para makakuha siya ng mga batang kadate. Anyway, itong si Dr. Murray at saka si Michael ay meron silang routine. Gising si Michael sa araw para mag-rehearse sa kanyang tour at sa gabi naman ay inihahanda na ni Dr. Murray ang IV drip ng propofol para ibigay kay Michael nang makatulog siya ng mahimbing. Para sa kaalaman lang ng lahat, ang propofol ay hindi gamot pang patulog. Tinutulungan nito ang pasyente na maging induced coma. Ginagamit ito sa surgery para hindi magising ang tao sa kalagitnaan ng operasyon. Like literally, doon talaga ito ginagamit. At dapat ginagamit lamang ito ay sa mismong ospital dahil kailangan may manatiling nagbabantay sa'yo. Kasi ang epekto ng propofol ay pinababagal nito ang iyong paghinga. At kapag tumigil ang paghinga ng isang tao ay magiging sanhi ito ng kanyang pagkamatay. Pero hindi na bahala si Dr. Murray dahil ibinibigay niya pa rin kay Michael itong napakadelikadong gamot gabi-gabi. Wala ring ginagawang heart monitoring itong doktor
doktor kay Michael para i-check kung maayos ang pagtibok ng puso ni Michael tuwing ginagamitan niya ng gamot. Wala. At wala rin siyang life equipment kung sakaling may mangyaring mali. Kakaibang doktor. Lumipas ang 2 buwan, merong kakilakilabot na nangyari. Dahil isang gabi, itong si Dr. Murray ay binigyan si Michael ng iba't ibang klaseng napakadaming gamot para sa kanyang anxiety. Pero hindi pa rin makatulog si Michael. Kaya kinabukasan ng umaga ay binigyan niya si Michael ng propofol. At ang ginawa ng doktor ay iniwan niya si Michael na dapat ay kanyang binabantayan. Walang taong naiwan para mag-monitor kay Michael. At noong araw na yun, doon tumigil ang paghinga ni Michael Jackson. Dahil wala sa kwarto si Dr. Murray kasama ni Michael Jackson, ay nagche-check ng emails at mga messages si Dr. Murray sa computer. At ang isang email na natanggap ni Dr. Murray ay galing sa isang insurance broker. Tinatanong nila si Dr. Murray kung healthy ba si Michael Jackson para sa kanyang upcoming tour. Dahil nalaman ng insurance broker na may pinagdadaanan si Michael Jackson sa kanyang kalusugan. Nag-reply sa email si Dr. Murray. Sinabi niya sa email na healthy si Michael Jackson at kaya niyang gumawa ng concert tour. At pagkatapos ito ay bumalik si Dr. Murray sa kwarto ni Michael Jackson at nang chinek niya si Michael ay napagkaalaman niyang hindi ito humihinga. Nagpanik ang doktor at binigyan niya si Michael ng CPR. At ang nakakaloka dito, hindi alam ng doktor kung paano gumawa ng proper na CPR. Mali ang ginagawa niya. Kaya ang dapat na ginawa niya ay tumawag agad siya ng 911. Pero hindi niya ito ginawa habang nagpapanik siya. Instead, ang tinawagan niya sa telepono ay personal security ni Michael Jackson. At nang dumating ang security sa kwarto, sinabi ni Dr. Murray na tulungan siya tanggalin ang mga propofol vials. Kasama na rin ang mga IV bag na naglalaman ng propofol. Naghintay si Dr. Murray na maging malinis ang lahat sa kwarto. At dito ay saka pa lang siya tumawag ng 911. Pero after 25 minutes pa na hindi na humihinga si Michael, ay sa kanya lang sinabi sa security na tumawag na ito ng 911. Pero may nagsasabi na hindi lang 25 minutes, kundi 83 minutes pa ang katagalan. Kaya kung iisipin ay 25 to 83 minutes na hindi humihinga si Michael. At nang dumating ang ambulansya para dalhin si Michael sa ospital, ay noong oras na yon ay huli na ang lahat dahil wala na siya. Ang pinakasikat na tao sa buong mundo ay pumanaw na. At nang ilabas ito sa balita, sumabog ito ng todo. Milyong-milyong tao ang nag-search sa internet, sa Google at sa Twitter para hanapin ang nangyaring pagkamatay ni Michael Jackson. At alam nyo ba, sa sobrang daming nag-search, kahit ang mismong Google ay hindi ito kinaya. Kaya naman, panandali ang service unavailable sila. Ganun kalaking tao si Michael Jackson. At lalong mas nagulat ang fans nang nalaman nila sa balita na nasobrahan sa drugs na propofol ang nahanap ng mga examiners sa system ni Michael. Kaya naman ang kanyang pagkamatay ay homicide. At dito, boom! Arestado si Dr. Murray. At ito ang kanyang mugshot. Nagkaroon siya ng trial. Pero hindi pa rin niya inamin ang kanyang pagkakamali. Kahit malinaw lahat ng ebidensya sa kanya. At dito ay nahatulan siyang guilty dahil sa pagkamatay ni Michael Jackson. Ganun pa man, hindi niya ito intensyong gawin. Kumbaga, nangyari na lang sa kapabayaan at magsisilbi siya sa kulungan hanggang 4 na taon.